Hi mga buddy! Welcome to my channel. For today's video, i-reveal ko lang tong aming bahay. Last 2013, nabuo ito yung itsura ng aming bahay. Hanggang dumating yung 2016, tapos namin. 2015, 2016. Medyo natapos na yung construction ng bahay. 10 years ago. Yan yung mukha niya na mga latest na before 10 years ago. So yun, nag-decide kami kasi matagal na yung bahay, 10 years na. Tsaka marami ng sira, marami ng dumaan na bagyo, marami ng kailangan ayusin, marami ng leakage. So yun, maraming dumaan na lindol, lalo na yung lindol, marami nag-crack. Kaya nag-decide ako last May 2000 this year, 17, umuwi ako nagbakasyon. Sabi ko baka hindi ko kakayanin kasi kagaling ko lang ng sakit, na-stroke ako dito sa abroad, pero sa awa ng Diyos ay nabigay yung full strength sa akin kasi maganda naman ang healthcare system dito, yung kanilang advanced technology maayos. So naka-recover ako, full recovery, at nasimulan ko itong pagtrabaho ng bahay. Nag-purchase ako ng materials locally and online, and yun, nasimulan ko sa pangunguna. Kinausap ko yung aking brother-in-law si Toto Ayan sa kanyang pangunguna kasi sila naman ang unang gumawa ng aming bahay. So ito, mumunting bahay. Ito makikita nyo yung buong bahay, yung dati, yung lumang bahay na pinabago ko, at saka nag-hire din ako ng painter, at saka magpintura, at saka electrician at plumbing. Yun, nag-start na kami ng construction. Ito yung sa labas na aming bahay. At saka yun, mga tao ni Toto Ayan nag-start na, yung kanyang carpenter, si GR, at saka yung mga workers namin. Mga ilan din sila, kasama yung electrician, si Kaloy. Sometimes doon siya kasi pinayos namin ng line ng mga kuryente, at saka nagpalagay kami ng mga decorative light. Tsaka yung painter, hindi ko lang napakita dito sa video for his privacy, kapitbahay lang namin si Alan. So yun, para mabago din yung bahay, but para medyo bago lahat kasi pina-retouch ko yung, lalo na dito sa doon sa buong bahay, sa sala, sa balkonay, sa kwarto, mayroong crack, pina-retouch ko, at saka pina-skim coat, at saka pininturahan. Itong buong kusina talaga pinabago ko, pina-renovate ko siya lahat. Tinanggal ko yung firewall kasi naka-firewall yan dati. Last year nung umuwi ako, sobrang init at hindi komportable. Sabi ko kailangan ko na ipaayos yung bahay, at lalo pa maraming dumaan na lindol last year. May lindol dumaan, at saka maraming crack lalo dito sa kusina, pati yung ceiling na damage. So yun, pinalitan ko. Yung ginawa ko, half concrete, saka puro na metal cladding, steel, rectangular tube, at saka metal cladding na doon sa labas. Yung bali sa firewall, pinalitan ko yun ng metal cladding. Makikita nyo mamaya dun sa video na yan. At matagal din siya natapos, mabuti siya na isang buwan. Ang akala ko noon, 2 to 3 weeks tapos na, pero hindi kaya kasi back kabit. Yun yung kasi mahirap kasi babakpakin mo siya tapos kakabitan mo. So na-adjust namin yung size, at saka naglagay kami doon sa kwarto ng master's bedroom para sa aming mag-asawa na may attached toilet. Ito na yung sa likod, malapit na sila, nagkakapit na sila ng metal cladding. Saka yung sa rooftop, yung may mga leakage, pina-check ko din, pinaayos ko din. Sabi ko nga kay Mrs., makakayanin kaya na ating budget para paubos na yung dala kong pera, at saka wala na kaming choice kundi magsanla. May utang din madami. So yun, sabi niya
parang hindi kakayanin, sabi ko sa kanya, bahala na si Batman. God will provide. Si Lord talaga ay talagang andyan palagi, basta humingi ka lang at saka manalangin. Yun, kasi yung pangarap namin buong sa amin itong bahay na to, simple lang at saka komportable. So yun talaga yung plano na natuloy, yung gusto ko na parang maging ano siya, maliwalas, naka-grills na siya, tsaka naka wall panel na sa yung kanyang interior sa loob. Yun yung buong bahay sa likod, kikita nyo, at saka maayos na yung kanyang gutter, at saka ito na yung sa labas, yung bagong pintura dito sa may balkonahe. Talaga all in all, talagang mahirap at saka magastos para renovate ng bahay, pero gusto lang namin na talagang kapag umuwi kami, may magandang matutuluyan, matitirhan, at saka komportable yung aming anak at saka yung nakatira doon. At gusto naman ng aming anak na sumunod dito, hindi pa naman namin kayanin, saka ang pag-isa dahil sa pag-aaral, iba dito ang pag-aaral abroad at iba ang kalakaran ng pamumuhay, iba yung style ng buhay, hindi kagaya sa Pilipinas. At actually gusto ko na din sa Pilipinas, kaso hindi ko pa din kaya, kasi hindi pa namin kaya, kailangan pa namin mag-ipon ng pera, or kailangan pa namin more blessings galing kay Lord para sana pinipray namin na buong sunod na mga taon or may blessing na dumating, makapag-purpose na kami. So yun, makikita nyo itong bahay namin, yan na yun, sa sala, decorative niya, mayroon na, may decorative panel, pati yun sa kusina, maganda na, naka-grills na, maliwalas, hindi na siya mainit, at favorite place ko na nga siya. Ito yung aming kwarto, yung pinabago ko, talagang binago ko siya, at maganda na siya kasi may naka-attached bathroom. Yun, at sabi ko nga, sana kaya nang hindi bumalik, pero hindi pa pwede kasi dito yung aming hanap buhay, wala pa naman kami talagang negosyo na pagkakitaan dyan. Sa totoo lang, zero investment ito, wala naman talagang kita pa ito, kaso gusto lang namin, kasi dugot pawis naman tala pinuhunan namin dito para mabutong bahay. So kailangan papayos para sa pagbalik namin bakasyon, at yung naiwan natira, lalo na yung aming anak ay komportable, at saka sa kanyang pag-aaral ay makakatulong, at sa kanyang pag-study ay maganda yung kanyang tinitira. Yun, at salamat sa Lord, at kahit medyo kapos kami, pero natapos na din sa buong buwan. Umabot siya ng isang buwan, kasi July 2 ako bumalik, 3 days o 2 days pa lang sa natapos. Kunting time na hindi nga nakagamit ng basis dahil na-focus na lang ang aming bakasyon dito, tsaka nauna pa ako bumalik sa kanya, sunod na araw pa sa darating. So yun, kahit hindi naman kami medyo napagana, pagbigay naman kami ng time sa okay lang yan. Gusto naman na ako na pumunta ko saan, siguro susunod na taon, sana pagpalain pa ng ni Lord. Yun, pabalik-balik yung ating video, pero ito yung huli na video natin, no? Itong buong bahay, at thankful kami sa Lord na hindi lang bahay ang binigay sa amin, kundi sasakyan din para sa komportabling transportasyon namin. Yung aming area ay maliit lang na may konting tindahan, at saka ito yung bahay, talagang bago na siya, bagong pintura, bagong palit din yung kanyang wall, kasi na
bakbak din yan, natanggal din yan dahil sa lindol, lalo na yun sa itaas, kaya pinalitan namin. Pati yung ceiling sira na yan kasi dahil sa mga leakage, so pinalitan namin ng ceiling panel, waterproof. At saka yan yung decorative wall panel, at saka yung wallpaper, magandang quality, kinuha lang namin, binili online yun. At saka sa kwarto ng aming anak, yung aming bahay all in all ay isang may maliit na balkonahe, sala, 3 kwarto, isa sa aming anak yan, at saka dun sa guest room, at saka master's bedroom sa aming mag-asawa. At saka may 2 toilet, 2 CR, isang naka-attach at isa sa common toilet. Saka ito yung aming kusina. Ngayon ay favorite place ko na siya, maliwalas na siya, maganda, at hindi na kagaya dati na kulog at mainit. Ngayon nabago, masaya ako, at saka satisfied ako sa ginawa, sa tulong ni Tito Ayan at saka sa kanyang gawain. Happy ako na nagawa ito. At ngayon pati sa dirty kitchen, komportable na, may ganda na, at saka may maayos na kami mga kagamitan, meron ng gas rails, kompleto na sa bahay. Hindi ka na maghahanap pa kung ano, may mga gamit na siya, at saka yung naiwan, komportable na. Kapatid ko naman na nakatira dyan, kasama yung aking anak, siya nagke-caretaker ng bahay, at sana alagaan niya at maayos, pati yung CR, yung toilet, talagang ma-maintain yung kalinisan. Yun yung mga decorative light, nakikita mo, maganda na, ceiling bago na, bagong pintura, bagong wall, bagong tapalit yung mga tiles sa wall, yung sa sala, sa balkonahe, sa ito yung buong bahay. Salamat mga buddy sa panonood. Please like and subscribe sa akin.